so welcome sa ating Mutual Funds Training. I'm Rayleigh Familiar. I'm one of the financial advocates of IMG. I've been part of IMG since 2012, so I'll be celebrating my 30th year anniversary in the company this year. So I'm one of the executive vice chairman of the company, and mga 13 years na rin kami nag-invest sa Mutual Funds. And this is something na I believe, we strongly believe, every Filipino should know how to do. Dapat lahat tayo marunong mag-invest sa mutual funds. And kaya natin gawin yun, kaya natin ma-achieve yun if we are company or sharing this dun sa mga kakilala natin para matutunan din nila at magkaroon sila ng access sa training na to. Okay? So, welcome po sa ating mutual funds training. Galang natin, with the IMG membership benefit, we become a one-stop shop solution sa financial needs natin. So, sa training na to, ang focus natin is itong investments. Okay, so this is our exclusive benefit number 30. So, free investment seminars. Meron ba kayong extra binayaran to have access to this training? Wala, di ba? Kasi IMG member ka, meron ka ng access sa training na to. Okay, so financial planning. Can you say financial planning? Financial planning. Okay, so blueprint for the achievement of financial goals. Sino sa inyo nag-join dahil may financial goal kayo? Lahat tayo, di ba? Kaya tayo nag-sign up as an IMG member kasi meron tayong financial goal na gusto natin ma-achieve. So para ma-achieve natin yung financial goals na yun, kailangan may blueprint tayo. O balik ko dito, so yung financial foundation. Para pagtatayo ng bahay, di ba? O imagine din natin, engineer tayong lahat. Nagtatayo ka ng bahay. Anong susundan mo? Kailangan may plano, right? So, yun yung blueprint. Para ma-achieve natin financial goals natin, dapat may financial planning. This is a process of meeting one's life goals through the proper management of one's finances. Since financial goals yan, kailangan natin i-manage yung finances natin. Claro? So that? Okay. Sino gusto maka-achieve ng financial freedom? Ako, gusto ko. Di ba kasi marami ka-akibat yan eh. Pag sinabi mo financial freedom, may time freedom ka. Di ba? Napoprovide mo yung mga pangangailangan mo sa mga loved ones mo. So, ano ba ang totoong definition ng financial freedom? Paano mo masasabi ng financial freedom? Kasi lahat tayo, gusto natin financial freedom, hindi ba? Pero paano mo masasabi na na-achieve mo na yung financial freedom? Kung baga sumakses ka na. Di ba? Sumakses eh. Pero paano masasabi sumakses ka? Ito yun. Having enough money without worrying about expenses. I-try natin i-analyze yung financial situation mo ngayon. Nandito ka na ba? Yung meron kang sapat na pera na hindi ka na ngayon nag-worry sa mga expenses mo. Pero gusto mo yan. Okay, so tatandaan natin na masasabi natin na financially free na tayo. Yes, may mga expenses pa rin, pero dahil enough na yung pera mo, hindi ka na ngayon nag-aalala. Kaya mo i-provide lahat ng expenses mo. Balikan natin, solid financial foundation, like building a house, you must build it from the ground, going up. Yan naman talaga yung tinutubo natin, di ba? In this way, i-focus tayo ngayon sa investment. Okay, so ano ba ang investment? Maraming tao, di ba? Tulad ngayon, holiday, April 1. Ilan tayo ngayon umaattend ng training? Isama na natin yung mga nanonood sa Facebook Live natin ngayon. Mas marami pa rin yung nasa loob ng mall. Di ba? Namimili ng ganito, namimili ng ganyan, mamahaling bag, mamahaling sapatos. Pag tinanong mo, ay, investment to eh. Tingnan na natin. By definition na, pag-aralan natin, investment pa talaga yung binibili natin. Paano daw natin masasabi na investment yung pinaglalagyan ng pera natin, no? An investment is an asset that is purchased with the expectation that it will generate income or appreciate in the future. Kung tatalogin natin, this is something that we purchase na ina-anticipate natin pagdating ng araw, tataas yung value niya. Or mag-generate siya ng income or magpapasok siya ng income sa bulsa natin. Ang kotse, investment or hindi? Depende. Kung nagpapasok siya ng income sa bulsa natin, you can say it as, pwede natin consider as investment. Ang luxury bag, investment or hindi? Depende siguro no, kung medyo sikat ng tao,
people will buy yung mga gamit na ginamit mo, di ba? Pero kung hindi, definitely, it's an expense. Kasi naluluma yan eh, bumababa yung halaga niya. It depreciates in value. Di ba? So, yung minsan, tinatag natin as investments, dahil IMC member ka ngayon, alam mo tong definition na to, alam mo ngayon kung anong totoong investment sa hindi. Okay? Klaro? Okay na, Mel. Pakinig ka na. Mas-concern na ako ng ako ba? Salamat. So, minsan, pag may tatanungin tayo, di ba? Or meron tayong bibilin na medyo mabigat sa bulsa. Yung iba kasi sasabihin, investment naman ito eh. O ngayon, alam na natin. Investment ba talaga ito? Pagdating ba ng araw, tataas ang value nito? Or pag ginagamit mo ba ito, magpapasok ko ng pera sa bulsa ko? Pag yes ang sagot doon, investment yun. Pero kung hindi, definitely it's not an investment. Madali lang naman, di ba? Pero marami nagkakamali dyan, so be careful. Bakit natin kailangan mag-invest ng pera? Una, to beat inflation. Ang inflation, kahit anong gawin mo, hindi mo yan pwedeng makontrol. Hindi natin hawak yan eh. Ang pwede mo lang gawin, mag-invest ka o maglagay ka ng pera sa isang investment vehicle na mas mataas sa inflation. Sino sa atin dito ang kaya mag-beat ng inflation? Yung kaya niyang kontrolin yung inflation. Nasa 5 siya, ibababa ko yan ng 3%. Wala, di ba? Karamihan na sa Pilipino, hindi alam ang inflation. Ang sakit. Achieve financial goals. With the help of interest, mas mabilis natin ma-achieve yung financial goals natin. Okay? So, ang challenges din sa pag-i-invest, unang-una, disiplina. Parang pagpapabayad lang yan. Gusto mo magpabayad, pero wala kang disiplina, ang hirap. Diba? Getting instruments that will help you achieve your real goals. Now, itong dalawa, tinutugunan ni IMG. You agree? Gusto mo mag-invest, ito yung mga challenges mo, discipline, nasa tamang community ka na eh. From time to time, tatanungin ka ng boss mo, ano ito na ba investment mo? Paulit-ulit mo napapakinggan yung about sa investment. So always kang nare-remind, ay, kailangan ko ba lang mag-invest? Ito, getting instruments. Kasi may access ka na, di ba? With the benefits. Mahuhula ka pa ba kung anong mutual fund company ka pupunta? Mahuhula ka pa ba kung ano yung mga best performing na mutual funds? Hindi na, kasi ayaw yung member ka, di ba? Sayang, ang daming nakamisong training na to. Kasi may share ako mamaya eh. Saan maganda? Based on personal experience and based on the last compression. Eh, kaya lang wala sila dito. Or hindi siya nagpo-connect or hindi siya nanonood ng video. Di ba? So, paano kung ngayon may apply yung ito tinuturo ko? Wala ka eh. Okay, so where is your money today? Saan nakalagay ang extra pera mo ngayon? Most of the time, nasa bangko ay. Now, I'd like to clarify, hindi naman natin sinasabi na wag maglagay ng pera sa bangko. Ang sinasabi namin is emergency fund, dapat nasa bangko yan. But any amount of money na hindi mo pagagamitin ngayon, dapat pinapagtrabaho mo yan. Otherwise, sayang yung potential niyang kumita. Isa pa, kapag hindi siya naka-invest, mas mataas yung chance na magagamit mo siya. Diba? So, pag-usapan natin ngayon, ano ba ang savings? So, simple lang ito ha. Savings is the amount left when the cost of a person's consumer expenditure is subtracted from the amount of disposable income that he or she earns in a given period of time. Simple explanation kung anong natitira sa sahod. That's your savings. Kaya lang, pag mas mataas ang expenses mo or yung expenditures mo, consumer expenditures, compared to your income, may savings ba wala? Wala. Mas mataas yung expense mo dun sa income mo, meron kang savings wala? Kung wala kang savings, ano ngayon ang i-invest mo? Diba? Kaya, dun sa Solid Financial Foundation, anong first step? Increase cash flow eh. Kasi ang daming higit ako. Ang daming matinuturo, hindi mo pwede dumiretso sa investment. Pero pag tinignan mo yung cash flow niya, zero or negative. Bali wala yung pwede niyang matutunan, di ba? So may piggy bank, B-Life. Ganyan may sulat ng savings mo. Kawawa naman yung baboy, no? Dahil. Meron ka ng piggy bank, di mo naman nilalagyan, di mo pinapakain, hindi na itsura. Kawawa. Kahit gusto mo pang mag-invest right away, so susolusyonan mo muna yung disiplina. Sana mo rin din yung Joke lang. Okay.
investment considerations. Whenever we think about investment, there are things that we need to consider. Unang-una, goal. What's your goal with that investment? Kapag every time na mag-start ka ng investment, dapat may nakaakibat na goal dyan. Ito bang investment na to pang retirement mo? Ito bang investment na to pambili mo ng bahay? Ito bang investment na to para sa education ng kids mo? Ito bang investment na to for travel? Later on, mas maintindihan natin, bakit may kailangan nakaakibat na goal sa investment na yun? So, ibig sabihin, hindi para pinagsasama-sama sa isang investment lang lahat ng pera. Hiwalay-walay per goal. Kasundan, okay, time horizon. We will be able to define the time horizon depending on yung goal mo. Kaya you know, how many years would you like to achieve that goal? How many years from now? Is it 5 years from now? Is it 10 years from now? 20 years from now? Risk tolerance. Karamihan dito sa risk tolerance ay it will depend what's your age, what's your responsibility, syempre what's your cash flow, your knowledge about the investment, diba? And then syempre diversification. Isa-isahin natin. Basic concept in investment, risk-reward trade-off, diversification, the group 72 in compounding. Isa-isahin natin, ano? Okay, simple lang naman. Pagdating sa pag-invest, ano ibig sabihin ng risk-reward trade-off? The lower the risk yung pinagaling mo ng investment, the lower the return. The higher the risk, the higher the return. Ibig sabihin, kung magka-cash or equivalence, low risk siya, di ba? Let's say, nasa lata ng Pringles. Hindi siya mag-negative, right? Pero wala rin siyang interest. So, low risk, low return. Kasi nandun lang siya. Bonds, mga low risk kasi ito yung mga sa mga government securities, di ba? So, maliit lang yung return niya, pero low risk rin. Kasi ang government kaya naman magbayad ng mga utangin. Di ba? Stocks, na medyo higher yung risk, fluctuating, moving talaga siya, up, down. Pero ang return niya, mataas din. At syempre, real estates, commodities such as gold, silver, napakataas ng risk, lalo na kung hindi mo siya naiintindihan, pero ang return mataas din. Okay, so very simple. The higher the risk, the higher the return. The lower the risk, the lower the return. Okay? But in this training, I will show you, paano ba kung sa high risk, syempre gusto ko yung investment mo kung high return eh. Paano mo na-lower or at least paano mo masisigurado that you will still be earning in that investment kahit high risk siya. Diversification. Simple. Not putting all your eggs in one basket. Bakit? Halimbawa nung namalengke ka, bumili ka ng 2 dosenang itlog. Nasa isang basket lang. Isa lang yung basket mo. Natagusod ka. Tumilapon ngayon yung basket, nangyari. Sa lahat, no? Paano kung hinati-hati mo siya sa 5, let's say, tapos 5 kayong may bitbit. Isa lang natalisod, kaya pa rin ng 4, right? So, yun yung ibig sabihin, no? So, technique that mixes a wide variety of investments within a portfolio. And mutual funds actually is the best way to diversify your investment. So, with one mutual fund investment, pwede or kaya mo nang mag-invest dito sa mga malalaking companies. Mas maintindihan nyo sa training. Siyempre, pag natulog kayo, hindi nyo maintindihan. Bawal matulog ha? Pag may natulog, titigil ako, uwi na tayo. Huwag kayo April Fools. Alam ko April 1, pero huwag nyo April Fools ha? Okay, review lang to. Rule of 72. The rule of 72 is a shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given annual rate of return. So, simple lang yung formula, 72 divided by the interest rate. You will know the number of years for your money to double. So, depende kung ilan yung interest rate ng pinagdagyan mo ng investment, malalaman mo gaano kabilis o gaano kabagal tumuble yung value ng pera na in-invest mo. Tignan lang, di ba? Sabi nga ni Sir Albert Einstein, natandaan daw niya. Huwag daw natin kakalimutan yung formula. Okay? Okay, compounding, interest that earns from the accrued and the principal. You understand what compounding is?
Compounding is, di ba, may capital investment ka that earns interest. So, ngayon, kung higit mo doon yung investment, ang basis na ngayon ng magiging interest mo is not only your capital investment, but your capital plus the interest. Okay, so this is the most powerful concept in investing. Compound interest is the eighth wonder of the world. Which, as I remember, na-discover na natin. Okay? And I hope ma-i-apply na natin. Yes. Okay, the value of 10,000 invested in lump sum. Lump sum, ibig sabihin, one time mo lang nilagay. Tignan natin, no? At 4%, 6%, 8%, 10%, 15%. Okay? So, at 4%, kapag nilagay mo in lump sum 10,000, no? After 30 years, that's 32,000 pesos. Not bad, no? Pero, tignan nga natin at 15%, tignan natin yung value. Okay, no? Ang difference. So, ganun kalaki yung nawawala sa atin kapag hindi natin inaalam to. And quite frankly, gano'ng karami sa Pilipino ang nakakaalam at least ng 4%. Konti pa rin, no? Ito, definitely, I am to remember, alam niya. Okay? So, use what intangible investment choices. So, savings, deposits, stocks, and ito yung pinag-usapan natin ngayon, yung mga managed assets, mutual funds, and trust funds. Okay. Pag-aralan natin, no? This is the bank. Anong tawag sa atin? Lender, no? Pero actually, tawag sa atin ang bank depositor. In reality, the line to memory, alam mo na, you're a lender. Sabi natin nasa 1% yung contract mo kay bank. Regular savings account. Ang nagagawin ni bangko sa pera mo, pwede ipapautang yan, i-reinvest yan. Sabihin natin na pinautang ni bangko at 9%. Pinalik sa'yo yung 1%. Ang profit ni bangko ay 8%. Imagine mo kung nag-i-invest ka sa mutual funds. And one of those mutual funds na pinaglalagay ng mutual fund companies, let's say BDO, BPI, ay di ba sa mutual fund, shareholder ka? Right? So kapag si bangko kumita ng 8%, bilang mutual fund investor, you also earns 8%. So yun difference. Bakit marami nagsisettle dito? Well, in fact, pwede ka naman dito. Kasi nasa pwede ka naman bumili ng shares ng mga companies na yan, BPI, BDO. Kami, personally, kung ano yung personal bank namin, yun din yung binibilan namin ng shares. Nag-gets nyo? Yung marami nagsisettle dito eh, kasi hindi nila alam na pwede sila dito. Okay? Napalaw nyo yung explanation? Alright. So, saan nyo gusto? Dito? Emergency fund, pwede na dito, di ba? Emergency fund. Pero other than that, dito tayo dapat. Okay. Stocks versus mutual funds. Actually, hindi naman para paglabanin. Both are good. Pero at least para maintindihan natin ano difference ng dalawa. Okay? Okay. So, sa stocks, mutual funds. Tama ba? So, sa stocks, bunch of shares held by an investor indicating ownership of a corporation. Okay? Pagdating naman sa mutual funds, funds operated by asset management company or mutual fund company, pulling in funds from investors and investing in a portfolio of assets. Pagdating sa ownership, sa stock market, shares of a company. Okay? Kung enlisted siya. Kapag naman sa mutual fund, shares of a fund. Of a mutual fund company. Final investment. Sa stocks, directly in the stock market, ikaw bibili, no? Ikaw bibili, ilang shares. Pagdating sa mutual funds, in the fund to which investment is directed. Depende, ano mutual fund company, anong funds to, equity fund ba yun, bond fund ba yun. Management. Sa stocks, directly tayo yung investor. Sa mutual funds, meron tayong fund manager. So, daily, pinag-decisionan niya, no? Kung ano dito yung investment na i-pull out, saan maglalagay. Okay? Risk. So, high risk. Pero sa stock market trading, tutuloy natin, no? Ano yung magandang discard dyan.
Pagdating sa mutual funds, relatively low due to professional management. Kasi dito, merong, lalo na as a starter, no? May fund manager. So, talagang isipin mo lang is, maglalagay ka lang maglalagay, paano ko increase yung cash flow ko, para mas marami akong ilagay. Si fund manager ang nag-decide ngayon saan i-invest. Okay? Value determination, price of share of the exchange, sa mutual funds, NAV, or net asset value. Can you say NAV? Net asset value? Net asset value. Kapag narinig ko siya, naiintindihan nyo na eh, di ba? Trading. So throughout the day, at the prevailing price, pagdating sa mutual funds, only once generally at the end of the day. Pagdating sa commission, sa stock market, paid when a stock is traded. Every time we buy, every time we sell, we have to pay commission dun kung ano may platform natin by trade ulit. Sa mutual funds, so ito yung tinatawag na sales load. At as you know, pag-I remember ba nung pagkain ng sales load? So, diba? So, nakawin ko. So, ito for knowledge purpose lang. Okay, so, that's our benefit number 31. Diba? Zero entry fee on all mutual funds sold by Ramp firm. Clear? Hindi tayo nag-provide na nakawin ko siya. Now, para for awareness natin, ano naman kung hindi tayo nagbabayad ng sales loan? Wala ka ba epekto niyan, coach? Let's see. Tingnan natin. Okay? So, type of investors, let's say si Chris, ay regular, non-IMG member. Si Nico, IMG member siya, no? So, pareho sila naglagay ng 10,000 pesos. Si Chris, dahil non-IMG member siya, babayad siya ngayon ng sales loan. Nasa 3.36% yan. Okay? Si Nico, dahil IMG member siya, naka-waive off. Okay? So, dun sa 10,000 na i-release, kukunan ng 3.36%, so that's 336. So, ang natira dun sa 10,000 niya na pwede i-invest is 9,664. Si Nico, buo pa rin, no? So, didivide natin ngayon sa price per share. Net asset value per share. So, 0.71.06 today. Based sa portal. So, itong natirang fund niya, divided by kung magkano yung NAVs right now, sa solving ko to, no? Ito yung nabili niyang shares, 13,600. Eh si Nico, hindi siya nagbayad ng sales ko, diba? So, kung yung 10,000 niya. Divided by yung price per share ngayon, makabili siya ng 14,788 shares. Nakita niyo kung ilan yung difference nila. This is every time na nagdadagdag ka na investment. Eh, one transaction lang ito eh. Ang tanong, 10,000 lang ba yung i-invest mo sa mutual funds mo? Di ba hindi? Paano kung umabot na ng millions yan? Tapos every time na nagdadagdag ka, nagbabayad ka nito. So, nakita natin kung magkano yung natitipid natin, hindi na kayo remember. Lalo na kung regular investor tayo. Okay? Clear? Yung explanation? Here. Ang zero low benefit. So, hindi siya zero benefit, no? Ang laki na natitipid. Okay, so dreams. Sabi nga ni Boss Rex, goals without deadlines are just dreams. Diba financial independence not only a dream? Dapat priority siya that everyone should aim for. Okay, so kailangan may deadline. Now, well calculator. Kanina, sinabi natin, ano yung una natin kailangan i-consider kapag tayo ay mag-put up ng investment o mag-open tayo ng mutual fund investment. Number one, kailangan meron tayo. Tasayaw mo na ako para sa mga audience natin dyan. Hello, pag-try, mag-walk out na. Ano una dapat meron tayo kapag tayo din? Siyempre, pera, dapat meron. Dapat may goal. Di ba? Para alam natin, okay, can you cite one goal? Sinong goal here? Give me one goal. Financial goal. Volunteer. Ako natin pa ka-volunteer. Retirement. Di ba may financial goal kayo? Can you share one financial goal? Sige, retirement. How much and how many years from now?
Can be used. 30 years from now, magkano yung target mo amount? Nasa just 5 Specific. 5 5M, 30 years from now. Bakit natin kailangan specific yung goals natin? Kasi, pag hindi specific yung goal natin, paano natin ma-identify magkano yung dapat tinatabi o i-invest natin? Dahil klaro yung financial goal ni Nico, 30 years from now, kailangan niya ng 5M, sabihin natin na dito. No? It's very clear na sa loob na 30 years, kailangan niya mag-invest ng 2,000 monthly savings. At 10 or 12% para makuha niya yung goal niya. Kung okay lang sa kanya lesser than 5, edi nasa 4.5 lang yan. Pero kung gusto niya higher, 7 million, why not? Go for 12%. Kasi 30 years from now pa naman yan eh. So, doon siya mag-invest sa 12%. 2,000 every month. Eh kung wala kang goal, ano ngayon ang identifier mo? Magkano, invest ko every month. Wala kang financial goal eh. Hindi mo alam kung kailan. Hindi mo alam kung magkano. So, no wonder, di ka nag-invest. Klaro? At pag wala tayong financial goals, wala din yung urge natin na increase yung cash flow natin. Diba? Kasi kung ano na yung natitira, pinagkakasya mo lang. Kasi wala ng financial goal eh. Eh kung halimbawa ang sumusobra lang sa cash flow ni Nico is 1,000. Pero clear sa kanya, ang goal niya is to have between 5 to 10 million after 30 years. Anong gagawin niya? Ilalaban niya na umabot sa 2,000 yung cash flow niya. That's why it's very important na meron tayong goal. Okay? Klaro ba yung explanation? Kakaintindihan tayo? Okay. Clear mo. Ano ba ang mutual fund? So, very easy. An investment company that owns money. Kaya siya mutual funds, di ba? Pinagsasama-sama yung pera natin as investor. From numerous investors to the issuance of its shares to the public. The pooled funds are then invested by professional fund managers in various securities according to the investment objectives and policies of the company. Okay? Now, ano ba ang benefits kapag nag-invest tayo sa mutual funds? Kasi may fund manager, so professional fund manager, higher returns, affordability. Tama ba affordable? Opo. Anong minimum mo, pinakamababang pwede pinagdag sa soldigo mo? 20 pesos. May mas affordable pa ba doon? Mas mahal na ating kornento ngayon. Hindi ba? Kaya hindi ko maintindihan minsan, ba't di pa mapagdagdag eh? Di ba? Diversification, liquidity, you can withdraw anytime, and tax exempt. Di ba isa to sa mga enemies natin in building wealth? Tax. Kaya mutual funds, tax-free. So, ibig sabihin, when we invest in mutual funds, it's one good way para ma-unit natin yung kalaban na yun kapag build na wealth. Kasi hindi taxable eh. Hindi tayo nagbayad ng tax kapag nag-invest tayo sa mutual funds. So, tayo, investors, pinagsasama-sama yung pera natin, minamanage niya yung fund manager, ini-invest sa securities, generates return. At this point, you have the option to take it out or to reinvest. Okay? So, ganito ang mutual fund structure. Sino pa mag-invest sa mutual funds? Tingnan natin kung gaano karami yung pinagdadaanan ng pera natin, no? Gaano karami yung kailangan mag-desisyon. As kung pwede kapag tao-tao lang yung pinagdalagyan mo ng pera, di ba? Pag isang tao lang may hawak, siya lang mag-design. Pag medyo nasiraan siya ng pait na pag-desisyon na lang tumayo, wala na magawa. Right? So, na yun. Hindi pa siya naman sa Balinay, mutual funds, tayo ito, shareholders, and in the mutual fund company, may board of directors yan. And as shareholders, actually, baka hindi nyo na-receive or hindi nyo may sa email nyo, every time na magbubutuhan ng board of directors, tayo ay nakaka-receive na invitation. Pwede tayo bumoto. Sino yung gusto natin ikalagay na board of directors? Diba? In addition to that, may investment advisors, may fund administrator, distributor, mayroong custodian bank, at may external auditor. Ino-audit niya kung paano gumagalaw yung investment sa mutual fund company. Diba? Ay, hindi ko na lang ilagay, mas safe doon talaga. Right? Dito ang dami. May external auditor pa.
Kasi minsan, meron tayong mga kausap, paano pa nagsala na yung IMG? Baka wala na rin yung pera ko. Wala po may IMG ang investment natin. Klaro ba yun? We don't invest in IMG. Nakuha natin yung mga discounts, zero load, through our membership in IMG. Pero ang investment natin, nasa mga partner companies. Okay? Rubber Financials, the mission of the company, kaya it's very much connected sa mission natin sa IMG, no? So Rubber is the leading financial intermediary. So when people ask, ano ba si Rubber? Siya ay isang financial intermediary. Siya nag-handle ng mga investments natin. Okay? So advisory, training, and consulting team that provides access to the best organization products and services, strategies and advice solution for wealth management, and exceptional service that exceed clients' requirements. Okay, so just a quick background. Rubber, nag-start siya noong 1993, pero pumasok siya sa mutual funds noong March 2008. Okay? This is when Rubber Financial ventured into the distribution of mutual funds. Okay? As we know, Mr. or Boss Rex Mendoza is the President and CEO of Rubber Financials. Pero just a little background, bago siya naging President and CEO of Rubber Financial, he was also a director of Globe Telecom, Prime Orient Properties, Inc., Esquire Financing, search na lang kung gaano kalalaki yung companies na to, no? So on and so forth. He's the former President and CEO of Winam Life, Senior Vice President and Chief Marketing and Sales Officer of Ayala Land, Chairman of Ayala Land International Sales Inc., President of Ayala Land Sales Inc., and Avida Sales Corporation. So yung mga, si Boss Rex na nakakasama natin, every convention, at binibigyan tayo ng mga forecast at explanation ng mga bagay-bagay na hindi natin maipaliwanag sa sarili natin, ayun yung background niya. Diba? And we're very grateful that he's part of the company. How can we go wrong pagdating sa investment natin kung siya ang advisor natin? Diba? Okay, so every time you see something like this, pwede nyo i-screenshot, no? So ito yung management committee ng Rubber. Main guide, pag meron kami concerns about investment, this is Sir Eric Menor. So yan yung contact details na i-link yung email niya. So mabilis sumagot kapag nakakapit si Sir Eric or pag pupunta ka sa kanya directly, Sir, update ako ng details ko, so let's support bago ako ng laptop ko. Yan. Or pwede nyo rin itong picturean. Yan yung pag may concerns tayo sa mga investments natin. So, simply ito, copy natin sa Sir Eric. So, common tayo sa mutual fund investors na iba't ibang klaseng tao. Tama? Merong matatakutin. Merong akala niya matatakutin siya. Diba? Merong medyo conservative. Sa iba, may conservative, merong moderately in between, at merong aggressive investor. Diba? So, yung conservative investor, ang aim nito is to protect yung capital niya, okay lang sa kanya kahit minimal lang yung growth. Ang importante sa kanya, secure yung capital niya kahit paano, no? Ang moderately aggressive investor, you are looking for a sensible mix, kumbaga in between, na mas malaki yung kita ng investment mo compared to this, saka long term, pero safe pa rin, kahit paano. And then yung aggressive investor, you want a potentially higher growth over the long term. Ibig sabihin, mas concern ng aggressive investor is kung pwedeng maximum na pwedeng kitain ng investment niya. Okay? So, minsan, pag mag-umpisa pa lang tayo mutual fund investor, di natin alam, di ba? Alin ba ako dito? Aggressive ba ako? Conservative ba ako? Moderately aggressive na tayo. That's why, in addition to your Solving funds, kapag nag-open na tayo ng other mutual fund account, isa sa mga pinifill up nating questionnaire is ito, Investor Risk Profile. So may mga katanungan na papasagutan sa atin para ma-identify ano ba tayo klaseng investor. So say for example, anong priority mo sa pag-i-invest? Gusto mo ma-preserve yung capital mo? You want to get more income while you think the capital income? Or, I want to grow my capital to the fullest. Diba? So, obviously, ito yung
aggressive. Diba ito yung in-between? Next question, how familiar are you with the different types of investment? So yun yung mga types of question. I-run ko lang, quickly. Your investments are mostly in what? Nasa savings account ka siya, nasa bank account ka siya, or nasa stock siya. How much of your income are you willing to invest? 10%, 30 to 11, 30, or 13% or more? How stable are your finances? Somewhat stable, but diversifying your expenses within the next 3 years, or very stable for the next 3 years. Ibig sabihin, mag-down na yung market, kaya mo walang problema. How many years can you afford to invest without redeeming part of your investment? Diba? So, yan yung mga types of questions. How many years until your planned retirement? Obviously, pag long term, mas mainam dito. Diba? How much risk are you willing to take? Minimal, moderate, high risk? So, dyan din nag-base si fund manager actually sa nilalagay yung investment. Anong klase ng investment? So, ibig sabihin, kahit marami tayong investors, it will depend, ano yung risk tolerance mo, paano nyo i-manage yung investment mo. Okay? Now, so there are 4 basic types of mutual funds in the market: bond, money market fund, stock fund, and balance fund. Okay, so pag bond fund, fixed income instrument, stability ang objective niya, stability plus reasonable growth, ito yung average earning niya, around 6%. And look at over inflation rate. Okay? Money market fund, nasa 2%. Normally, we would recommend, di ba, ilang months yung emergency fund natin? 3 to 6 months. 3 to 6 months equivalent of your monthly expense, di ba? So, kami, ang sinasuggest namin is, yung 3 months lagi sa bangko, yung 3 months ilagay dito. At least mas mataas pa rin ang konti sa bangko. Okay? Stock fund, shares of stocks, equity fund, so long-term and capital growth ang objective nito, so mataas siya, di ba? Kasi higher risk, higher return. And then yung balance fund, which is a combination of both. So stocks and fixed income, medium to long term for moderate investors, so nasa around 12%. Okay? So ano ba ang NAVs? NAVs stands for Net Asset Value Per Share. To be honest, tinry ko siyang gawa ng detailed explanation, no? Pero I fear na baka mas maging komplikado sa understanding nyo. So I will try my best to keep it as simple as possible. So NAVs, Net Asset Value Per Share, is the value of 1 share of a mutual fund. Yun yung pinakasimpleng explanation. Okay? So this is computed by dividing the net assets by the number of shares held by an investor. So fund managers buy and sell shares in a mutual fund according to the NAVs, which changes every business day depending on the market value of the asset of the fund. So that's why you will notice those mutual fund company na medyo matagal na, malaki na yung asset ng company, mas mataas yung NAVs nila, right? Ibig sabihin, gano'n na kalaki yung assets ng company na yun. Right? So, if the NAV of the mutual fund you're invested in increases or appreciates, you can sell your mutual fund shares for a profit. Obviously, tumaas yung price per share niya, so kikita ka, di ba? So, gusto mo ng profit, you just sell that on that price. In the same way, the NAV of the mutual fund you are invested in increases or depreciates, you may realize a loss if you redeem. Okay, so, kung tumaas yung price niya, let's say dito ka bumili, tumaas yung price niya, dito ka nagbenta, yung difference yung dalawa, that's your profit. Simple, no? Yung second explanation dito pinakita is dito ka bumili, ito yung price, bumaba yung price, kaya lang kung ka nagbenta. So yung difference is your loss. Right? So anong nakikita nyo? Okay, magbenta dito. Simple lang naman, di ba? Pero just for understanding purpose, pinakita natin yung diagram. So, like any other investment instrument, mutual funds are best held long term, especially for mutual funds that have investment objective of capital growth, such as equity fund. Okay? Kaya nga isa rin yung reason kung bakit dapat may goal tayo, ikaw nag-invest. Say nag-invest ka dahil gamitin ko yung sample nito. 30 years from now, gusto niya na 5 million. So, 2 years in, nag-invest siya, 2,000 every month.
month, bigla nag-crash down yung market. Tinignan yung portfolio niya, bulala, negative. Ang gagawin niya, negative na to pull out ko na to. Kasi sabihin ko kay Nico, di ba yung goal mo dyan sa investment na yan, 30 years from now pa, for your retirement. Nag-retire ka na ba ngayon? O bakit ko pull out mo na? Lugi ka. Dagdag mo lang. Kasi anyway, mamaya, makita nyo sa diagram. Okay, yun na pala yung next. Mutual funds, 5-year chart. Pinull out ko yung isa, yung atram. Tignan natin yung takbo ng market. Minsan, kapag hindi properly educated ang investor, tinitignan lang niya ako na granular. Let's say, nandito lang. Wala, mga hindi gumagalaw yung investment ko. 1 lang yan 3-5 months. Pag ganun, bumaba pa. Pero ano napansin nyo? Sa loob ng 5 years, nag-up down, right? Pero kung titignan mo yung takbo ng price, pataas pa rin right? So kung long-term ang investment mo, end of the day, at regular ka nag-invest, kita pa rin yung pera mo. Pero kung most people, dito lang tinitignan yan, or dito lang. Pero mo, bumili ka dito, tapos biglang bumaba dyan. Ay, huwag na, nakatakot. Scam to nga yung sinan to. Ayaw na. Pero tinuturo natin long term, di ba? Kasi may goal ka eh. Nag-invest ka dito, 5 years from now, gusto mo ng bahay. Pumunta dito, nag-negative. Lang. Pull out ko na investment. Bakit nandito pa yung goal eh? Nag-gets? Dapat tuloy-tuloy ka lang maglagay. Kasi ang goal mo, 5 years from now, wait. Okay? Investment restrictions. This is our protection actually. Dapat naintindihan natin ito. Ano ang mga restrictions ng isang mutual fund company that serves as protection natin bilang mutual fund investor? Una, a mutual fund company cannot invest more than 10% of its assets in any securities other than the government. This is the very reason kung bakit a mutual fund investment is diversified in nature. Now, kasi 100% of the funds, ito yung pinagsama-samang pera natin. Hindi sila allowed na yung 100% of funds na yun, so isang security lang nila ilalagay. They cannot put more than 10% ng asset na yun sa isang security lang, other than the government. Ito sigurado makapagbayad ko eh. So walang problema kung more than 10%. Pero yung mga equities, yung mga other private companies, hindi sila pwede maglagay na more than 10% ng assets nila doon. Nasundan? So, obligado at least 9 or 8 companies ang pinaglalagyan ng isang mutual fund company. Operating costs should not exceed 10% of previous year's net asset. Can you imagine yung previous year pa yun, na net asset? And then, they cannot borrow without 300% coverage. There are some instances I research, bakit ba nanghiram ng pera ang isang mutual fund company? For expansion, para mas maraming kapital. But, they cannot borrow money without 300% coverage. Ibig sabihin, manghiram ng pera, kaya nilang bayaran yun. Okay? So, ito yung mga partner companies natin, no? Pagdating sa mutual funds. So, Vivo, Atram, PMI, BPI, FAMI, Sunrise. Right? Kilalaran natin, si Sotibo, isa sa mga bunso, o pinaka-young na mutual fund company. No? Noong April 2014, is when the Sotibo Family of Funds was launched. Dalawa yan, Sotibo Strategic Growth Fund and Sotibo One Fund. Ito yung makikita nyo sa portal nyo. Okay? Tinitignan nyo ba? Tinicheck nyo ba? Okay. So, irarantro ko lang. At least familiar dapat tayo sa companies. Now, benefit number 1, di ba? As a new member, you will instantly have 1,000 ETF, Premium Deposit Savings account, which you can easily convert. Alam ko yung circle ko to. Which you can easily convert into a Sotibo fund through Rockford Financials. So all members ngayon, may 1,000 fund siya from the membership. So kung 6,000 yan kung local, 1,000 puso ETF. May option siya ngayon kung dadagdagan niya yun, maximum 6,000. Or, i-convert niya into a mutual fund. Hindi ka na Sotibo. This is how it works.
Pagdating sa portal, when you log in, you will see that. Now, isa sa mga buttons ng benefits. Pag-click mo yan, ito yung makikita mo. Ito yung mga options na pwede mong gawin dun sa 1,000. Pero kung gusto mo siya i-convert to mutual fund, so ito yung i-click mo yung number 1. And then, ito yung lalabas. Tada! Pili ka mo yun sa pinilipas. So, di ba sa growth ka, no? So, di ba 1 ka? Tapos ganyan. Paano mag-add subscription? Alam ba? So, add subscription. And then, pili ka sa strategic ba yan, or sa value fund na yan. Then, nung first time, may makita ganyan, acceptance of terms and conditions of IMG Sodium Fund Program, which you need to sign at the bottom. Then, yun na, payment settlement, same procedure for new and old members, pwedeng nyo rakas gamitin, pwedeng sa mga IMG banks, di ba? Kalawang Express, depende, ikaw yung pinaka-easier for you. Para sa akin, easiest would be new rakas. Now, ATRA, or ATR Asset Management, operates through ATR Asset Management Inc., ATRA Mutual Funds, and the ATRA Trust Corporation in 2009. No? So the ATRA group decided to expand its presence in the fast-growing domestic asset management industry by forming a dedicated business group called ATR Asset Management, ATRA or ATRA Group. Okay? So yan yung mga isa sa mga partner companies. And I highly suggest to open this one. Based on personal experience, using banks, goal-based online investing, simplified ang advantage when you have using banks account mo, 24/7 access to your investment, pwede mo i-check anytime. Fast and easy transactions, click, di ba? May goal planner sila, pwede ka matulungan, pwede ka may button doon for goal planner, what's your goal? They will give you an advice at pwede ilagay, magkano na para. Diba? Then all access. Sign up once and yung sign up receipt box, may access ka sa lahat ng mutual fund ni ATRA. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan, okay, I want to invest in this one fund, let's say. Fill up ka na another form. This equity fund, fill up another form. With seed box, nandun lahat yung options. So once na-approve yung seed box mo, pili ka na doon kung ano yung lalagay mo ng investment. So ganito siya, no? To sign up, ito yung kailangan mong puntahan. Ramper.com/seedbox. And then don't forget to sign up as an ING member. Para alam nila na ING member tayo, no? Kasi otherwise, magbabayad ka ng hindi na kawig off yung sales load. Okay, so when you sign up as an ING member, yeah, so fill out mo yan. And then, ito, may makukuha ka na agent code. Kailangan mo yan to proceed. Okay? Pag-click mo yung submit, may ma-receive ka referral na agent code. Para masabi nila na tayo ay isa, or ma-identify nila na tayo ay isang ING member. Ganyan, actually proceed lang eh. Nasa YouTube din yung pag-proceed ng application. It's easy. Highly suggested yan. Hindi ko yung pwede. Okay. Penny, isa sa mga naunang mutual fund company, started in 1994. For a while, hindi sila techy, pero ngayon sumasabay. No? So, nag-change sila ng platform, nag-improve na ng platform, so nagiging online na rin lahat. Okay? So, ito natin matadownload yung mga requirements. Some companies, like yun, yung seedbox won't need yung physical copy ng mga forms. But para dun sa mga mutual fund companies that would require lahat nakapaloob na siya sa nasa Ramper website. Okay? Nandun din yung instructions kung paano isasubmit, saan isasubmit, paano fill out. Okay, ito yung mga recommended funds. Actually, isa lang. Most are negative right now, quite frankly. Pero may isa, despite of naka-negative lahat, may isang nananatiling matibay at positive pa rin siya at this point. Okay. Balikan natin yung naging binigay ni Boss Rex last convention. No? So, ito yun, ATRA Alpha Opportunity Fund. Noong 2024, yung returns niya is nasa around 23.26. The rest, Sun Life,
Ito, equity index meter ito. So, different types of funds. Kami meron dito, with drive. Obviously, meron din tayo dito. No? And then, 2025, from January onwards. Ayun lang ba? Okay. So, yun. Una pa rin si Atra at opportunity pa. Okay? So, nag-negative na, no? This 2025. Meron down yung market, pero actually, this is the best time to buy. So, huwag malampasin yung pagkakataon. So, it's just a matter of saan ka maglalagay. Okay? At meron bang ilalagay. So, yan. Atram Alpha Opportunity Fund, price per share, ito, year to date. Updated ko, no? From January. Until kahapon ko ito dinownload. So, nasa 14.79 siya, no? Ito yung allocation of funds. Majority nasa retail and construction. Meron rin sa financials, transportation. Ito yung cash reserves. By the way, bakit may cash reserves? Kumbaga, hindi buong 100% naka-invest. Nasa around 10%, nasa gano'n, 10-7% naka-reserve lang as cash. Any idea? Pag may average ng withdraw. Yes. Because mutual fund is a liquid investment. Anytime mag-withdraw ka, meron sila naka-reserve na pwedeng bigay sa'yo. Okay? So, power and utilities, consumer, gaming, and others. So, kung hindi ka naka-invest sa mutual funds, kaya mo bang investan lahat sa stock market? Pero dahil sa mutual fund ka rin invest, kasi sa Atra, kuha mo siya lahat, no? Kasi ito yung fund allocation niya eh. Follow? Okay, so, the fund's current strategy to deliver secure returns over the long term, so long-term investment siya. Primarily in small, middle capitalized equity securities. They focus on companies with strong growth potential. So, para to sa mga medyo aggressive investors. Now, so 1 year rate of return, nasa 31.54%. Kami long term na nakalagay dito. So, I would say nasa around 50% yung growth ng investment namin. No? More than half yung income. So, yeah, minimum subscription, 1,000, minimum top up, 500. Ewan ko na lang ba't hindi pa makapag-pay, di ba? So, transaction cut-off, what is 30? That's yung lang pa. Ano, 1. No? So, settlement cut-off is 1. Pag na merong withdrawals, no? So, 130. So, settlement period is 3 days. Based sa experience ko, tinanay ko lang, kumurot ako ng konti, within number of hours lang, sa morning ko, tinanay ng sakit. Pumasok lang, wala kahit ano, pindot, then pumasok mo siya doon sa bank account. Yan. Easy, very, very, very easy. Okay? Kaya, makikita nyo rito sa Simbox, no, yung report. So, for Atram Alpha Opportunity Fund, ito yung fund fact sheet niya. Cumulative performance, 1 month, 2 years, 3 years, 5 years, year to date, and since no inception. Can you see? Grabe, no? 73.36% dun sa fund. So, ito yung allocations niya. Ito yung top 10 holdings niya. Pag naka-invest ka sa mutual fund na ito, naka-invest ka na rin sa GG Plus Interactive Corporation, Manila Water Company, Philippine Seven Corporation, Robinsons, Security Bank Corporation, United San Miguel, Converge, Cebu Air. Ito yung mga sectors niya. So, with the one mutual fund company, naka-diversified na kasi yung pinaglalagay niya sa consumer, utilities, gaming, property, banks, mining, telecommunication, transportation, holding firms, and others. Diversified. Eh, kung didiretso ka sa stock market, pwede. Pero may mga minimum board lot yan eh. Medyo malaki-laki capital ang kailangan mong palagyan. So, ito yung 1 year performance niya. From March 27, 2024, last year down yung market eh. So during down yung market, talaga naglagay kami ng naglagay. Can you imagine? We get 20 as na yung 1 year tayo. Okay. Happy? Sana po. Dapat pinapakita ko po siya ay love, tingnan mo.
Diba? Saya talaga. O now, pag-aralan natin how to read a statement of account. This is an old statement of account. But using this example, you will understand paano magbasa ng statement of account. Okay? So ito yung transaction date. Same din to ng SOBI po nyo, di ba? Makikita yung statement of account or transaction date. Kailan bumili or kailan nag-buy. Okay? Or kailan nag-sell rather. So anong transaction? Subscription. Pag subscription, ano ibig sabihin? No. Additional. Nag-add. Bumili ka, di ba? Pag nag-sell ka, ano nalabas? Redemption. Okay? Good. Okay, so number of shares na nabili, ang net asset value per share, transaction amount, ito yung certificate number, so certified. Now, ang nilagay niya noong Feb 14, 2007 is 100,000. Ang NAVs at that time, nung bumili siya is 12.698. So, with this amount and this NAV, nakabili siya ng 7,718 shares. Hello? Come Feb 21, naglagay ulit siya ng 100,000. Okay? Ang NAV per share nun is 13.1292. Tumaas, bumaba. Tumaas ang presyo, no? Pag tumaas ang presyo, mas marami o mas konti mabibili? Mas konti. Tumaas, konti, mas marami. Konti. Mas konti. Diba? Nagpakali. So, kung total lang yan, outstanding shares, ito yung total nito dalawa, no? Ang NAVs per share noong November 18, 2008, nag-stop na siya mag-invest noon, 2007, ngayon siya nagtatag. Ang NAV per share noong 2008, November 18, is 7.9171. Ang market value niya, kapag dinultiply yung dalawa to, is 120,197.41. Lugi yung investment niya or kumita yung investment niya? Lugi. Lugi. Ito yung market value niya noong 120, noong November 2008. Capital niya. Lugi siya. Magkano capital niya? 200. Naglagay siya twice na 200,000, di ba? Pero at this point, sa date na to, magkano na lang yung value ng pera niya? 120. Lugi or kumita? Lugi. Lugi siya ng roughly around 80,000, no? How would you feel? My God, 80,000 wala. Di ba? Bakit? 2008 to eh, recession time. Naalala nyo? Kung nagtatrabaho kami, ito dapat natatandaan. Ako fresh grad nito eh. Sabi ko, ang hirap pala ng working, ng ganitong edad nagtatrabaho. Hindi ko alam may recession pala, hirap na hirap ako. Hindi nagkakasya sinasahod ko. No? So, ano gagawin mo? Pag hindi kaya yung member, matakot ka eh. Bakit na makabawi? Pero pag kaya yung member ka, mababa yung price. This is the time to buy. Tingnan natin, no? Di ba ito yung total accumulated shares niya? 15,182. 15,182. Noong April 10, 2015, ayon si member siya, hindi siya tao, hintay lang niya bumawi. From 2008, hintay lang niya, 2015. Ang price per share na is 39.85. So, ang value ngayon na yung number of shares niya, multiplied by yung NAVs noong April, ito yung current market value, 600,000. Now, 605,000 minus yung capital niya na 200,000. Ito ngayon yung kanya capital gains. Diba? Ito yung inita niya. So, kung i-divide ito yung dalawang yan, ito yung rate on investment niya or ROI niya. Nasa 202.25%. Hintayin mo ba sa bangko yan? No. So, huwag mo natatakot pag down ng market, ha? Stay sa goal mo. Okay? Another sample. Ito lump sum, no? So, Feb 7, 1997, naglagay siya ng 25,000. Ang NAV per share is 2.6. Nakabili ng 9,281.
Kasi bago-bago pa lang si Fleming nito eh. 1994 siya nag-start, di ba? Ito 1997, nasa almost 3 pesos per share. Meron kayong kilalang mutual funds na medyo malamig dito? Soltivo. Soltivo. Eh, nasan ngayon si Femi? Nasa around 30 plus, no? Imagine mo, pag umabot na doon yung Soltivo mo. Wala mainit, ha? Ikaw na nakikinig, huwag ka mainit. Papunta tayo doon. Yan natin. Sabihin mo, yung Soltivo mo, pumalo na ng ganito. Okay, 9,281 shares, multiplied by 39 pesos noong April 10. So, current market value is 369,868.26 minus mo yung capital mo na 25,000, ito yung capital gains mo. No? Kung i-divide mo yan, yung capital gains mo divided by yung initial investment mo, that's 1,379.47 na return on investment per hour. Wow. Ano pa kung magdadagdag? More digits pa lang yung shares niya, no? Kasi nga, paano kung magdadagdag pa siya regular? Paano talaga yung 5 to 6 digits Yes. per share? Kasi nung nakabili siya, 2 lang eh. Almost 3. Eh, hindi na niya tumaas eh. Almost 40 na. Nakalimutan niya nga ata na may investment siya. Bigla lang na lang. So ito, tuloy-tuloy siya nagbigay. Even nung recession time, 2008, malamang to, I remember to. Kita niya down yung market eh. Ito lang yung price per share oh. 11, 10 pesos per share. Wala, nagdagdag lang siya, nagdagdag. 50,000, 50,000, 50,000. Noong 2011, may tumaas na, lumubli na eh. Recovery na to eh. Pero naglagi pa rin siya, 80,000, 40,000, 50,000, 60,000. So, outstanding shares na is 27,695 shares. Noong 2012, ito na yung price per share. 24 pesos. Tama ba? Max per share, 24. Tingnan natin ngayon ang computation. 27,695 shares multiplied by 39 no April 2015. So current market value 1.1. Magkano ang initial investment niya? 380,000. So kung i-minus mo yan, ito yung capital gains niya. Imagine mo, kumita ka ng 723,000 na nag-invest ka lang. Minus yung i-add, divided by doon sa iyong initial investment, 190% return on investment per hour. Kaya minsan may magtatanong, Coach, 12% na yung talon. Higher than that. Diba? Basta bigyan mo na siya ng time to grow. Hindi naiintindihan mo tayo. Now, I'd like to share with you. Maraming tanong dito, money cost averaging, how can it help us sa pagdating sa investment natin? Ano ba itong strategy na ito? Para sa akin, it's a very wise strategy. Lalo na kung gusto mo mag-focus na patasin yung cash flow mo, you want to build your business, wala kang time talaga babantayan yung investment mo, this is the best strategy. Money cost averaging. In this training ngayon, maintindihan mo what money cost averaging is. Okay? Ingatan na tulog ka, hindi ko ito maintindihan. Okay? Money cost averaging. Money cost averaging is a strategy to systematically purchase shares of securities product to offset investment risk in a fluctuating market. This strategy is very simple. A constant amount is invested in specific time interval. As the price of the given product fluctuates, the same amount of money invested will purchase more number of shares when the price is low and less number of shares when its price is high. This is as simple as that. Let's put it into example para mas maintindihan. Ano yung money cost averaging na yan? I have a question. In this scenario, can you make money? Ganito yung scenario ng investment mo. Ano sa tingin mo? Kumita ka o hindi? Hindi. Kita. Sino sabi yes? Sino sabi no? Yes. Hindi ba? Ano gusto mong sabihin? Yes. Ikaw, ano gusto mong sabihin? Yes or no? Yes. Tingnan natin, no? What if we do money cost averaging? Period 1. Di ba doon sabi sa definition kanina, regardless up or down yung market, it is a systematically approach of
putting the same amount of money at the same time interval. So period 1 to period 6, naglagay ka ng same amount. Let's say every month ito. Now, period 1, naglagay ka ng 100 pesos. Ang price per share, so ang total contribution mo 600, no? Kasi nasaktuhan mo, nung period 1, ang price per share 100 pesos. Ilang shares mo bibili? 1. Period 2, nasaktuhan mo, 50 pesos mo mababa ang market. No? So 50 pesos per share, ilang shares mo bibili mo dyan? 2. Period 3, bumaba pa yung market, pero bumili ka pa rin. Naamani ko sa average eh. Down or up yung market, bili ka rin. Ito yan, di ba? 100, 50, 25. So 100 divided by 25, how many shares? 4. Eh, nalitigan mo mababa, naberte. Pero lagay ka pa rin. Mani ko sa average ko eh. Tapos biglang bumawi, no? 25. Nakabawi, pero hanggang 50 lang, hindi bumalik ng 100. Total up natin ngayon, how many shares do you have? So, last price per share is 50 pesos, no? Ito siya. Para lugi, investment ko. Hindi siya nakabawi. Total up natin, no? So, doon sa first period, nakabili ng 1 share. Period 2, nakabili ng 2. Period 3, 4. Period 4, 5. Period 5, 4 yung nabili. And then yung period 6 is 2 shares. Kasi 50 pesos per share. Total natin yung number of shares accumulated. So total shares accumulated is 18 shares. Let's compute. 18 shares multiplied by yung itong last price, 50. 18 multiplied by 50 is 900. Total value after 6 periods. Kumita hindi? Diba? So 900, total value after 6 periods, minus yung capital mo, yung contribution mo 600, kumita ka ng 300 pesos. Ang pinakamaganda dito, hindi suwait yung ulo mo. Hindi na matataas na ako. Hindi na mabababa na ako bibili. Wala ka ng thinking eh. Ginawa ko lang is, busy ako, nandun yung ING business, diba? More cash flow, natulat attention mo. Basta at this period, ganitong date, maglalagay ako 100 pesos. Up or down yung market, maglalagay ako. The following month, maglalagay ako. So, minsan, may mga months masasabol mo, mataas ang presyo. Pero, meron ka rin masasabol na mababa yung price, mas marami yung shares. Right? Natingin ko kahit walang experience about mutual fund or any investment, kaya kumita yung investment niya kapag ganito yung approach niya. Yes. No? So, 50% over 6 periods. Now, ano ang advantage kapag nakamani ko sa averaging ka? No? At 9 pesos, naglagay ka ng 100 pesos. No? Na investment. 9 pesos per share. Bumaba yung presyo to 6. Hindi ka naglagay ngayon na bumaba yung price. Hindi ako maglalagay. Natakot. Diba? Nasukat yun ang akali ko sa averaging ka, kahit bumaba, lagay ka pa rin. Now, tingnan natin, no? You have to wait for the price to go back to 9 peso per share para mag-break even ka. At this point, negative ka. Kasi bumaba sa 6 pesos per share. Eh, hindi ka naglagay dyan. Wala ka ibang choice, kundi hintayin siya mag 9 pesos ulit bago mo mag-break even yung 100 na invest mo. Eh, kung nakakamali ko sa averaging ka, naglagay ka sa 9 peso per share, 100 pesos, bumaba ng 6 pero naglagay ka pa rin. Tingnan natin ha. You don't have to wait for the price to go back to 9 peso per share to break even. Magkano lang kailangan mo? What's the break even? Around 7.5. Ganito siya ng computation. Hindi nyo to focus. Medyo mahirap siya intindihin, pero kung bibigyan mo siya ng attention, it's easy, simple lang. Yung total investment mo, 200, no? 100 divided by 9, that's 11 shares. Yun yung nabili mo doon. 100 divided by 6, 16.67 shares. Ito yung nabili mo dito. Pag tinotal up mo yan, total shares is 27.78 shares. Yan na yung meron ka.
So, to break even, yung 200 na total investment divided by 27.78, 7.2. So, ibig sabihin, para mabawi mo yung 200 na capital mo, hindi mo kailangan hintayin yung investment price or NAVs na tumaas to 9. Kapag money cost averaging ka. Bumili ka sa mataas, bumili ka sa mababa, hindi mo kailangan mong hintayin na umakit ulit dito para mabawi mo yung capital mo. Nasa dito lang yung break-even mo. Nasundan? Makalo? Yes. Okay. Nag-example, nag-invest ka sa 9 pesos per share, 100, price down goes to 6. Additional investment, ayun sa member ka, uy, bumaba yung market. Naglagay ako ng mas malaki. Time to buy. Di ba? Eh, wala ka siya hapon eh. Tapos hindi naman lang ganun kagastos, hindi naman masyado sa Shopee. Dami sa mura. Down yung market, dagdag ako. So, computation, total investment, 100 plus 200, 300. Ito yung nabili mong shares at 9 pesos. Dahil mas malaki nilagay mo, mas maraming shares, di ba? So, ang total mo yan, 44.44 shares. Ang break-even mo ngayon is at 6.75. Para masabi mong bawi ka dun sa capital mo, hindi mo kailangan hintayin mag-9 ulit. Any question? Kung gaano ka-powerful yung money cost averaging? Klaro yung explanation? Okay? So, huwag mag-alala, no? Coach, hindi ko alam kailan down or up yung market. Kailangan ko ba yun? Hindi mo kailangan yun kasi naiintindihan mo yung money cost averaging. Yun na lang gawin mo. Para hindi natutos na yung utang. Kasi eventually, when you keep on investing, matutunan mo rin siya eh. Mas maintindihan mo. Pero sa starter, hindi siya problema. Nasa backing strategy mo. Okay? So, invest at 6 pesos per share. O yung NAVs. Nag-invest ka ng 100. So, break-even mo, 6. Kahit down ng market, keep on adding. Kahit down ng market, hindi ka pa nag-mutual funds, makumpisa ka na. Okay? So, pag pumalo ng 9 yan, meron ka ng income, automatic. Diba? So, percentage of return, 3 divided by 6 is 50%. Now, tingnan natin yung graph, no? Yung history. Ito yung mga, it went on its highest. Ito yung value. Pero ang daming opportunity para makabili ng maraming shares. Ito yung 2008, yung ginamit natin kanina. US housing bubble pops. Ito yung mga time na nag-close yung ibang companies na educational plan, alam niyo na yan. Kasi dyan sila naka-invest eh. Hindi tayo mababanggit ng company, no? Kasi nakalain tayo. Okay. Another opportunity, no pandemic. IMG members talaga mag-invest na nag-invest na. Hindi niya eh. We kept on adding investments, no? That's another opportunity. Down na down ng market. 2023. Another opportunity to invest. Ngayon, medyo up na eh. Pero bakit hindi nakapag-add karamihan? Dami sana din. Ngayon, opportunity pa rin. Nasa, sabi ni Boss Rex, nasa Goldilocks nga eh. Not hot, not cold, nasa warm. Kumbaga, may mga maraming opportunities, medyo lumampas na, pero pwede pa at this point. Pero bakit hindi nakakapagdagdag? Emotion? Daw yung market, nakakatakot, nakaka-recover mo ba yan? Tapos nakita ang market dito. Uy, maganda pala mag-invest sa market mo, doon bumili. No? Hindi na nagdagdag, sakit eh, kasi bumaba, hindi na nagdagdag. Tumaas ulit. Bumili. Uy, ang ganda pala! Doon bumili. Eh, kaya bumaba. Wala, ayaw na. Diba? Emotion. No investable fund. Balikan ko yung solid financial foundation. Auto mutual funds yung training natin ngayon. Every step doon importante para meron pa doon pandulo pang-invest. Lalo na yung first step, cash flow. Maganda mag-invest. Masarap mag-invest. Ang tanong ngayon, mag-invest pa tayo. Baka naiintindihan natin
Gusto ko mag-invest dito, ganda niyan. Kaya lang wala eh. Wala pa ang bagay. Kasi ang income natin, active income. Nung nag-pandemic, nawala, nabawasan. No? Baka naiintindihan natin na ito yung mga best times na mag-invest or mas maganda, dire-diretso lang. Kaya nung wala tayong invest ito na, wala yung ako na. Right? So dapat may cash flow. Huwag natin sayangin yung opportunities na meron tayo. Kasi lahat naman nakapalog sa benefit, di ba? Ako naibibig ko dun sa slide ko. Hindi ko sabihin dito. Okay, so cash flow. Para meron pa. Okay, so always remember, rule of thumb, pagdating sa pag-invest, there is no such thing as short-term investment. Kung short-term yan, hindi investment yan. Savings lang yan. Okay? Because investment needs time to grow. Para siyang uno. Pag tinanin mo, yung mabukas na dyan. Mataas na siya, di ba? Greed never wins. And remove emotional attachments. Okay? And then, syempre, diversify. That's the goal. Nakapag-diversify ng investments. Okay? Matatagal naman yung emotional attachments kapag naiintindihan. What's the right strategy? Down ba yung market? Okay lang. Kulang man lahat ng portfolio mo ngayon. Okay lang. Kasi alam ko naman, magre-recover naman yan. Sipagan ko pa, baka meron pa akong pagdagdag. Kasi napailang ko doon sa trading, pag down ng market, mas maraming shares na mabibili. Pag nag-recover, mas malaki yung value ng investment ko. Yes. So, we have our YouTube channel. Pwede niyong sundan. Maniwala kayo sa hindi ako kuya. Hindi kasi nag-invest sa pera, pati sa pagkain. Meron ako mga trainings dyan. Sabi nga no, we don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest. Okay, so it's not what you know. Although importante din yun. Pero more importantly, anong gagawin mo dun sa ano? Tapos dahil po natin training, and na training guys, I hope na hindi na tayo